Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 356 hanggang 73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa unang labanan laban sa isang napakalaking kababalaghan ay nabugbog si Francis. Ang napakalaking pagkakaiba sa lakas ay nagbigay sa kanya ng halos walang pagkakataon na manalo. Masasabi ng mga nanunood na hindi ginamit ni Goddess Wendy ang lahat ng kanyang lakas kung hindi ay natalo na si Francis o napatay pa nga. Bago umakyat si Francis, sinabi sa kanya ni Timur na may kulay dugo na buhok na umamin ng pagkatalo. Hindi isang kahihiyan ang aminin ang pagkatalo sa harap ng isang napakaraming kababalaghan. Para sa marami, ito ay isang karangalan. Ang alamat ng hilagang kontinente na si Topher ay umamin ng pagkatalo pagkatapos ng isang hakbang laban sa isang napakalaking kababalaghan. Ito ay isang matalinong hakbang na kinuha ang kabuoang resulta sa bilang. Francis, bakit hindi ka umamin ng pagkatalo? Bagamat hindi ka kasing lakas ng isang napakalaking kababalaghan, naniniwala akong may kakayahan ka pa ring umamin ng pagkatalo. Ang kulay dugong buhok na si Timur ay hindi maiwasang medyo magpanik habang nanunood. Alam niya ang talento at potensyal ni Francis. Bagamat maaaring hindi ito may kukumpara kay Trevor, ngunit sa susunod na 10 taon ay hindi imposible para sa kanya na maging isang bagong napakahusay na kababalaghan. Kahit man lang sa Sacred True Dragon Gathering na ito, walang sino mang kaedad niya ang nakagawa ng mas mahusay kaysa kay Francis. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa sinaunang arena. Maging ang mga soberano sa himpapawid ay nanunood ng may interes. Aminin ang pagkatalo. Malinaw na alam ni Francis na ito ay isang matalinong pagpili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroong isang boses, isang kapangyarihan, isang paniniwala na kung sasabihin niya, aaminin ko ang pagkatalo, ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Iniisip ang kanyang buhay. Mula sa Greenleaf Village hanggang sa Feather Cloud City hanggang sa Gaius Province, Broken Moon Clan, 13 Alliance. At ngayon ang Sacred True Dragon Gathering. Biglaan. Napagtanto ni Francis na hindi pa siya umamin ng pagkatalo noon, kahit pabalik sa pamilya Hanford noong siya ay binugbog ni Kevin. Hindi talaga siya umamin ng pagkatalo noon. Ang tanging nagawa lang niya ay kusa na lang mawala kay Sister Ran. Dahil sa paniniwalang ito na maaaring malampasan ni Francis ang sunod-sunod na henyo. Maaari akong talunin, ngunit hindi ako aamin ng pagkatalo. Biglang naunawaan ni Francis na ito ang kanyang paniniwala. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Isang mahinang Asher Lightning Fire ang kumislap sa mata ni Francis. Shoo! Isang bola ng Asher Lightning Fire ang dumapo sa katawan ni Goddess Wendy na may isang pagsabog. Matapos maunawaan ang ugat ng mga batas, ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Fire God Eyes ay tumaas ng isa pang antas at naging mas madaling gamitin. Kahit na ang napakaraming kababalaghan ay hindi nakaiwas sa mga lihim na pamamaraan ng mata sa pagpapaputok ng bilis. Maraming tao ang bumulalas nang makita nila ang isang malabong apoy na kidlat na naglalagablab sa katawan ni Goddess Wendy. Mystic Eyes Jade Charming Body. Napangiti si Goddess Wendy habang ang kanyang balat ay naging kasing kinis ng jade. Nagniningning at maliwanag. Shoo! Dama po ang apoy ng kidlat sa kanyang katawan at nagsimulang mag-alab, ngunit walang nangyari sa kanya. Natigilan ang lahat. Ang mga diskarte sa mata ni Francis ay maaaring agarang talunin ang sinuman sa ilalim ng True Mystic rank at kritikal na makapinsala sa normal na True Mystic ranks. Ang pag-aapoy ng kidlat ay napakalakas, ngunit hindi makalusot sa depensa ni Goddess Wendy. Weng! Napakunot ang kilay ni Goddess Wendy habang ang kanyang jade na balat ay naglabas ng lamig na nagpapatay ng apoy ng kidlat. Kahit na ang apoy ng kidlat ay hindi maaaring makapinsala sa kanyang katawan, ito ay pumasok sa kanyang mental energy dimension at halos masugitan ang kanyang isip, na lumikha ng kaunting gulo. Ang kasanayan ni Francis ay umatake sa pisikal at mental na mundo ng enerhiya ng sabay-sabay. Ito ang malalim na bahagi nito. Maaaring baliwalain ng Mystic Eyes Jade Charming Body ng Goddess Wendy na ito ang mga pag-atake mula sa normal na True Mystic rank. Sa kabila ng Sacred True Dragon Gathering, ang mga makakalusot sa kanyang depensa ay maaaring kontrahin sa isang kamay.
Hindi napigilan ni Francis na huminga ng malamig nang makarating siya sa ganitong conclusion. Nang makita ang eksenang ito, natigilan din ang apat na iba pang napakahusay na kababalaghan. Nangangahulugan ito na sa Mystic Ice Jade Charming Body, maaaring baliwalain ni Goddess Wendy ang mga pag-atake mula sa normal na early stage true mystic ranks at kahit ilang normal na late stage cultivator. Sa kabutihang palad, ang layunin ni Francis ay nakamit. Sa panahong ito, 3-flowered treasured lotus. Isang tatlong kulay na talulot ang lumitaw sa ibaba ng mga paa ni Francis at dahil dito, tumaas ng husto ang depensa ni Francis. Inikat niya ang kanyang bloodline power at mabilis na bumalik sa normal ang kanyang Chi of True Spirit. Pinalawak ng 3-flowered treasured lotus ang tatlong azure, blue at purple petals nito, na bumubuo ng tatlong kulay na hadlang. Sa ganitong paraan ang panganib ni Francis ay nalutas sa sandaling ito. Extreme Northern Mystic Ice Wind. Nakabawi si Goddess Wendy at nagpadala ng isang alon ng malamig na hangin. Boom! Hindi umiwas si Francis at pilit nitong tinamaan nang magsimulang pumutok ang tatlong kulay na harang. Mabilis na naabsorb ng Ice Light Figure at trono ng yelo ang enerhiya na ito at naramdaman ni Francis ang lamig na pumasok sa kanyang katawan ngunit sa kabutihang palad ay napawalang bisa ng kanyang bloodline power. Huminto si Goddess Wendy. Hindi niya akalain na si Francis ay makakakuha ng oras para makabawi mula sa Lightning Fire God's Eye. Mystic Ice Demon Suppressing Mountain. Nadagdagan ng lamig ni Goddess Wendy habang iwinawagayway niya ang kanyang kamay at nahulog mula sa himpapawid ang isang malaking figure ng isang bundok ng yelo. Ang hakbang na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa nauna at kayang durugin ang kalaban gayon din ang pagsupil sa mga target na may malakas na depensa. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Francis nang maramdaman niya ang isang nakakatakot na malamig na presyon na bumababa. Parang bumagsak ang buong bundok ng yelo. Hindi ito isang bagay na maaaring harangan ng isang tao. Break. Inilipat ni Francis ang kanyang Chi of True Spirit at Bloodline Power habang ipinadala ng kanyang 2 braso ang Mystic Flower Lightning Palm papunta sa Ice Mountain. Boom! Ang pinakamalakas na galaw ni Francis ay namumulaklak sa hangin. Ang palad na ito ay naglalaman ng parehong Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Umabot din sa limitasyon ang kanyang Bloodline Power. Sa sandaling iyon ay makikita ang isang bitek sa bundok ng yelo. Napakalakas ng pag-atake. Ang kombinasyon ng yelo at kidlat ay tila nagiging mas malalim. Ang batang iyon ay nasa mga unang yugto lamang ng True Human rank ngunit maaaring gumamit ng kapangyarihan sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Ang mga nanunood na mga henyo sa sinaunang arena ay nadama ang kanilang mga puso na tumalon. Ang paglipat ko na ito ay isang tuloy-tuloy na pag-atake. Isang malamig na boses na nanlamig hanggang sa buto ang umalangaw-ngaw sa buong entablado. Huwang! Ang malalaking bitik ng bundok ng yelo ay nakabawi at pagkatapos ay nadurog muli. Hindi maganda. Hindi nakaiwas si Francis at kinailangan niyang i-circulate ang kanyang Chi of True Spirit pati na rin ang bloodline para harangan. Sa sandaling iyon ay dumaong ang malaking bundok ng yelo sa itaas ng Francis at ang bigat at lamig ay bumababa. Kung hindi dahil sa kanyang 3-flowered treasured lotus at ice throne, si Francis ay inihiga na sana at pinigilan ni Goddess Wendy. Sa ilalim ng sitwasyong ito si Francis ay maipalipat-lipat lamang ang kanyang Chi of True Spirit at Bloodline Power ngunit nagpatuloy ang bigat at lamig na nagpapula sa kanyang mukha. Woo! Woo! Ang ice figure sa likod niya ay patuloy na hinihigop ang lamig at ang bloodline sa loob ng kanyang kapangyarihan ay nagsimulang maging magulo pagkatapos na mapawalang bisa ang sobrang lamig. Nalaman ni Francis na ang magulong pakiramdam ng yelo sa kanyang bloodline ay lumalakas. Ang lahat ng kanyang kadugo ay nakaharap sa presyon ng bundok ng yelo at ang hugis ng yelo sa trono ay patuloy na hinihigop ang lamig. Ito ay nasa isang hindi matatag na estado at ang asul na dugo ay kumikinang. Nalaman ni Francis na siya ay lumalakas at ang kanyang bloodline cold power ay nagiging mas magulo. Nagpatuloy ito sa ilang paghinga habang ang katawan at bloodline ni Francis ay umabot na sa limitasyon. Kasabay nito, bulalas ni Goddess Wendy at hinampas pababa ang kanyang kamay ng jade, nadagdagan at napunan muli ang kapangyarihan ng bundok ng yelo. Wow!
Nagluwa si Francis ng isang subo ng dugo at sa wakas ay sumabog ang kanyang bloodline power. Naramdaman ni Francis ang pag-ugong ng kanyang katawan at biglang naglabas ng liwanag ang kanyang malabong asul na dugo. Ang bloodline sa buong katawan niya ay nagsimulang kumislap at sa ibabaw ng balat ni Francis ay tila isang kristal na patong ang malabong asul na mga linya. Pang! Lumakas ang lakas ni Francis at sa wakas ay tumagal ang kanyang bloodline power sa Ice Mountain. Si Timur na nanunood ay nagpakawala ng mahabang hininga at ang kanyang ekspresyon ay komplikado, dahil sa presyon na ito na ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay babalik ng isang hakbang pabalik sa kanyang ninuno. Ang pagbabalik sa linya ng dugo ng isang tao pabalik sa kanilang ninuno ay isang mabigat at mahirap na proseso na mas mahirap paramihin ang paglilinang, ngunit karamihan sa mga henyo ay gumising sa kanilang mga bloodline o pinalakas ang kanilang mga bloodline kapag nahaharap sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Si OJ ay isang taong tulad nito. Palagi siyang lumalaban ng walang pagsasaalang-alang sa kanyang buhay. Ito ang unang pagkakataon na ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis ay bumalik ng isang hakbang pabalik sa ninuno nito. Ang kanyang landas ay masyadong maayos at hindi nakakatugon sa masyadong maraming desperadong sitwasyon. Ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na ito sa wakas ay na-activate ang kanyang bloodline power. Matapos ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay muling tumakas ng isang hakbang pabalik, ang kapangyarihan at elemento ng yelo ni Francis ay parehong tumaas. Weng! Huang! Ang bundok ng yelo ay sa wakas ay hinarang ni Francis at ang hugis ng yelo at trono sa likod niya ay naging mas malinaw at nagbigay sa kanya ng karagdagang proteksyon. Nag-evolve ang bloodline power ng brat na ito sa sandaling ito. Nagalit at nabigla si Goddess Wendy. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kung hindi niya ginamit ang kanyang mga kapangyarihan ng elemento ng yelo o nagdulot ng matinding pressure, paano ito makakamit ni Francis? Bata, walang silbi. Kahit na sumugod ka ngayon ay wala kang mababago. Nanlamig ang mga mata ni Goddess Wendy at ikinaway niya ang kanyang kamay, mas nakipag-ugnayan sa langit na Earth Yuan Chi. Boom! Ang hugis ng bundok ng yelo ay tumaas sa 40 hanggang 50 yarda at naging mas malamig. Hindi magandang Francis. Aminin ang pagkatalo kaagad. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Timur nang tuluyang nabaliw si Goddess Wendy at hindi na nagpapigil pa. Gayunpaman, hindi inamin ni Francis ang pagkatalo at sa halip ay ngumiti. Itinulak ng dalawang kamay niya ang Ice Mountain at dahan-daang pumikit. Gumastos siya ng malaking halaga ng chi ng True Spirit sa loob ng kanyang dantian, ngunit kasabay nito ay isang mas tago at dalisay na pinagmumula ng True Spirit ang muling nagpupuno sa kanya. Ito ang pinagmula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate na laging itinatago ni Francis. Lalagpasan ko. Gaya ng gusto mo. Biglang huminga ng malalim si Francis at isang mas malakas na chi ng True Spirit ang lumabas mula sa kanyang source of True Spirit. Ang bottleneck ng mga huling yugto ng True Human Rank ay parang papel na madaling nabutas. 357. Talagang nakapasok ang lalaking ito. Ang mga bulalas ay nagmula sa buong sinaunang arena at ang mga henyo sa ibaba ay natigilan, ito ay masyadong peke. Ang pagsasabi lang ng breaking through ay nagpahintulot na siyang makalusot. Isinasantibi kung paanong ang kanyang kadugo ay muling sumubaybay ng isang hakbang pabalik sa kanyang ninuno dahil sa pressure, nalampasan pa niya ngayon ang isang maliit na antas. Sa mataas na entablado. Ang 9 na sovereigns ay nanood sa northern stage habang si Goddess Wendy ay nakikipaglaban, ngunit ang proseso ng labanan na ito ay hindi inaasahan. Ito ay hindi na parang ang mga henyo ay hindi nakalusot o nag-evolve ng kanilang mga bloodline sa mga labanan sa Sacred True Dragon Gathering. Ngunit ang dalawang sitwasyon na pinagsama ay napakabihirang. Tinalakay ng mga soberano. Hindi. Ang bronze skin na higanteng Deputy Palace Lord ay mahinang umiling, ang pag-unlad ng bloodline ni Francis ay hindi inaasahan, ngunit nakontrol niya ang pagtaas ng cultivation. Ngumiti si Sovereign Xingchen at nagsabi, karapatan ng Deputy Palace Lord. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ng batang ito ay higit na nahihigitin ang kanyang cultivation at lumilikha ng kanyang ugat ng batas. Naabot na niya ang breaking point ng mga unang yugto ng True Human Rank matagal na ang nakalipas, ngunit nagpa siya na lumampas ngayon ng walang anumang kahirapan. Sa Northern Stage.
Ang mga tipak ng mas dalisay na chi ng True Spirit ay lumitaw sa dantian ni Francis at sa pag-unlad ng kanyang kapangyarihan sa dugo, nagbigay sa kanya ng higit na lakas. Pang! Sigaw ni Francis at pilit na hinaranggan ang yelong bundok. Paano ito posible? Napakakulay ng ekspresyon ni Goddess Wendy. Naging berde ito hanggang pula na hindi alam kung sa galit, pagkabigla o panghihinayang. Ginawa ni Francis ang hinihiling niya bilang pumasok. Sa totoo lang, naiintindihan ni Francis ang ugat ng batas nitong mga nakaraang araw at patuloy na tumataas ang kanyang mental energy level. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng mga unang yugto ng tunay na ranggo ng tao at natugunan ang mga kinakailangan upang maabot ang mga huling yugto. Gayunpaman, alam ni Francis na ang pag-abot sa mga huling yugto ng true human rank ay walang mas mataas na lakas kaysa sa kanyang ugat ng batas. Ang ugat ng batas ang pinakamahalagang bagay sa kanyang plano. Ngunit sa pagharap sa malaking panganib na ito, ginamit ni Francis ang tulong ng kanyang bloodline para makalusot. Mystic Ice Demon Suppressing Mountain. Bulalas at iwinagayway ni Goddess Wendy ang kanyang kamay habang ang isa pang yelong bundok na mas malaki kaysa sa una ay dumaong sa tuktok ng una. Ano maaaring idagdag ang paglipat na ito? Huminga ng malamig si Francis habang itinutulak niya ang kanyang mga palad pataas. Boom! Nanginig si Francis at nabasag ang kanyang dalawang bulaklak. Basag! Kasunod noon ay ang three-flowered treasured lotus shield ay kumupas ang kulay pagkatapos ay nabasag. Ang ice figure at trono sa likod niya ay pumutok din minsan at naging mahina. Wow! Si Francis ay dumura ng isang subo ng dugo at bahagyang nasugatan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ilang layers ng depensa at ang kanyang bloodline ay maaaring sumipsip ng yelo o kung hindi, siya ay naging isang bloke ng yelo ngayon. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Hindi umatras si Francis sa kritikal na sandaling ito at sa halip ay isang malabong apoy ng kidlat ang kumislap sa kanyang mata. Thok! Isang kalahating transparent na apoy ng kidlat na mas malakas kaysa sa huling damapo kay Goddess Wendy. Walang oras na mag-react si Goddess Wendy at tinamaan siya ng apoy. Mystic Ice Jade Charming Body. Ang kanyang balat ay naging malajade at ang apoy ng kidlat ay nag-iwan lamang ng isang maliit na marka sa kanya. Kung ito ay isa pang normal na true mystic rank na hindi nakatanggap ng asensya ng Mystic Ice Inheritance o Nagel Inang ng Mystic Ice Jade Charming Body, malamang napatay na sila. Ngunit kahit noon pa man, bahagyang nasugatan siya ng apoy ng kidlat sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip. Nagsalubong ang mga kilay ni Goddess Wendy at nagsimulang mag-init ang kanyang isip. Sa pagtaas ni Francis sa cultivation at bloodline power, ang kanyang lightning fire gods ay sa pagkakataong ito ay mas malakas. Sirain. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinuhos ang apoy ng kidlat na may yelo. Gamit ang pagkakataong ito, galit na ipinalibot ni Francis ang kanyang chi of true spirit at bloodline power, na bumubuo ng isa pang layer ng depensa. Ang aking chi of true spirit ay hindi makahabol. Naramdaman ni Francis ang pagtaas ng presyon. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi level, skill, bloodline kundi cultivation. Sa ilalim ng sitwasyong ito ay magagamit lamang ni Francis ang Water Moon Pirates, source of true spirit na nakatatak sa loob ng kanyang katawan. Isang malaking halaga ng purong chi ng true spirit ang pumasok sa dantian ni Francis. Kasabay nito ang halos na buong ugat ng batas ay nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi. Woo! Ang mahinang asher na linya sa isip ni Francis ay biglang naging mas maliwanag at mas malakas. Nagulat si Francis. Ang kanyang kalahati na ugat ng batas ay nakatagpo ng ilang paglaban sa huling sandali. Bakit biglang tataas ngayon? Ano ang dahilan sa likod nito? Naguluhan si Francis sa sorpresang ito. Weng! Ang pagtaas ng insight ni Francis ay maaaring maramdaman ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi. Sa dimensyon ng kanyang mental energy, ang mga transparent na linya ay naging mas malaki, maliwanag at mas mahaba. Pang! Itinulak ni Francis ang kanyang palad at ang kanyang bulaklak ng kidlat at yelo ay tila may buhay at halos dumb-oval ang kapangyarihan nito. Kung ang parehong puwersa ay inilapat sa parehong paglipat, pagkatapos ay ang pinsala ay magpapatuloy ng 2 beses ang haba. Nangyayari ito sa katawan ni Francis. Ang batang iyon ay bumubuo ng ugat ng batas. Paano yun posible?
Paano magiging ugat ng batas ang huling yugto ng True Human Rank? Naramdaman ito ng mga henyo ng Northern Zone at nanlaki ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito sa oras. Isang malalim na aura ang pinakawalan mula kay Francis at nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi. Tila ang kanyang ugat ng batas ay malapit ng ganap na mabuo. Ano ang nakatulong sa akin na masira ang leeg ng bote na iyon? Si Francis ay hindi natulala sa kagalakan. Kung may hindi inaasahang bagay, dapat may mali. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay mabilis na nag-scan sa kanyang katawan at sinuri ang mga resulta. Sa isang iglap ay natagpuan niya ang salarin ng pinagmulan ng tunay na espiritu ng pirata ng buwan ng tubig. Hindi nakakagulat. Ang ugat ng batas ay nakabatay sa pinagmulan ng tunay na espiritu at ang aking ugat ng batas ay nagmula sa pagsasama ng Lightning Inheritance at Ascension ng Mystic Flower Treasured Bible, ngunit karamihan sa aking Source of True Spirit ay nagmumula sa Lightning Inheritance at kulang ako sa Source of True Spirit para sa Mystic Flower Treasured Bible. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang siya ay nasa sabik. Nabunyag ang katotohanan. Ang Mystic Flower Treasured Bible ni Francis ay kulang sa Source of True Spirit kaya't nang isama niya ito sa Lightning Inheritance, ang ugat ng batas ay natigil sa huling hakbang. Pero ngayon, ang kulang kay Francis ay lumitaw. Iniwan ng Watermoon Pirate ang kanyang Source of True Spirit at nilinang niya ang Mystic Flower Treasured Bible. Matapos matugunan ang huling kinakailangan na ito, ang ugat ng batas ni Francis ay wala ng mga paghihigpit at nagsimulang mabuo. Sa isang pag-iisip ang ugat ng batas sa kanyang isip ay sumanib sa dalawang pinagmumula ng tunay na espiritu. Nagtagumpay ang plano. Tuwang-tuwa si Francis at tumaas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Blue-haired brat, walang silbi. Kahit na nabuo mo na ang ugat ng batas, wala kang cultivation. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay puno ng pangungutya at lamig. Wala siyang pakialam kung naabot na ni Francis ang mga huling yugto ng True Human Rank o na-condense niya ang kanyang ugat ng batas. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki at ang maliit na antas sa paglilinang ay wala. Hahaha. Sinong nagsabing wala pa ako? Binawi ni Francis ang kanyang ulo at tumawa ng makumplito ang kanyang ugat ng batas. Bawat kilos niya ay nakikipag-ugnayan sa langit. Bigla siyang naglabas ng True Spirit Realm aura na nalampasan ang True Human Rank at maging sina Sandra at Tiansan. Agad-agad. Si Francis ay may kapangyarihan sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ito ay hindi lamang sa mga tuntunin ng mental na enerhiya. Maging ang kanyang Chi of True Spirit ay ganoon din. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Biglang tumalo ng ibang level ang batang ito. Nagkagulo ang Northern Zone at ang buong sinaunang arena. Mukhang hindi ka panipaniwala. Break. Inilabas ni Francis ang kanyang palad at ang nakakatakot na bulaklak ng kidlat at yelo ay lumawak. Bang! Ang dalawang bundok ng yelo sa itaas niya ay binasag ni Francis. Paano? Paano ito posible? Natigilan si Goddess Wendy at hindi makapaniwala. Extreme Northern Mystic Ice Wind. Sa kawalan ng paniwala ay muli niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at nagpadala ng malamig na hanging yelo kay Francis. Overwhelming Prodigy. Labanan tayo. Humalaklak si Francis sa pagtawa at sumabay sa lalim ng langit at lupa. Agad na umagos ang mga alon ng kidlat sa 1 milyang radius tulad ng patuloy na pamumulaklak ng mas mababa. Boom! Bam! Dang! Sapat na ang sagupaan ni na Francis at Goddess Wendy para patayin ang mga normal na True Spirit Realms. Paano ito posible? Itinago ba niya ang kanyang paglilinang? Natigilan at hindi nakapagsalita si Goddess Wendy. Sa isang kisap mata. Biglang nagkaroon ng cultivation si Francis na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ano? Anong nangyayari? Hindi lamang ito matanggap ni Goddess Wendy, lahat ng iba pang mga henyo ay hindi makapagsalita ngunit lahat ay nasa harap ng kanilang mga mata. Karaniwan ng paglilinang ng isang tao ay natutukoy sa kung paano ang kanilang antas ng enerhiya sa pag-iisip at lakas ng True Force. Si Francis ba ay may mental energy level ng isang early stage na True Mystic Rank? Ginawa niya. Ang kanyang mental energy level ay maihahambing sa True Mystic Rank matagal na ang nakalipas at ang kanyang ugat ng batas ay nabuo mula sa dalawang kasanayan.
Sa makatuwid, sa ikalawang yugto ng kanyang ugat ng batas ay nabuo ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Mystic rank at mas malakas kaysa kay Sandra. Ang kanyang True Force ba ay may lakas ng isang maagang yugto na True Mystic rank. Ginawa niya. Kailangang malaman ng isang tao na ang Water Moon Pirate ay halos nasa True Lord rank sa kanyang peak at ang selyadong Source of True Spirit ay mas malaki kaysa sa unang yugto ng True Mystic rank. Gayunpaman, upang ganap na makontrol ang pinagmumula ng tunay na espiritu, dalawang kinakailangan ang kailangang matugunan. Isa, magkaroon ng sapat na mental energy para mabuo ang ugat ng batas. Dalawa, may elementong katulad o kapareho ng Mystic Flower Treasured Bible. Sa kasamaang palad para sa iba, natugunan ni Francis ang parehong mga kinakailangang ito. 358. Sa sandaling ito sa oras. Ang mahimalang at hindi kapani-paniwalang mga tingin ay nakatuon sa asul na buhok na kabataan sa Northern Stage. Sa isang kisap mata ang kanyang cultivation ay naging isang bagay na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Sa Northern Stage. Pang! Magkaharap sina Francis at Goddess Wendy at ang kanilang mga aura ay naging dahilan upang hindi makahinga ang mga henyo sa ibaba. Ang antas ng enerhiya ng kaisipan ng isang True Mystic rank. Ang ugat ng batas ng isang True Mystic rank. Ang pinagmumula ng tunay na espiritu ng tunay na Mystic rank. Mula sa ibabaw, si Francis ay tila walang pinagkaiba sa isang maagang yugto ng True Mystic rank. Nagtagumpay ang aking plano. Ang maabot ang nangungunang sampung ng Sacred True Dragon Gathering ay hindi na isang panaginip. Si Francis ay napuno ng pananabik. Ang bawat kilos niya ay nakipag-ugnayan sa langit at ang kanyang Chi of True Spirit ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Napagtanto ni Francis na dahil sapat na ang kanyang mental energy level ay maaari siyang bumuo ng isang ugat ng batas at ang ideyang ito ay nagbigay sa kanya ng isang plano. Sa oras na iyon ang iniisip ni Francis ay upang paikliin ang isang ugat ng batas at bukod sa kanyang True Spirit cultivation, wala nang iba pa ang naiiba sa isang True Mystic rank. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang source ng True Spirit mula sa pirata ng Water Moon. Matapos mabuo ang ugat ng batas at kontrolin ang pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate, gaano siya kaiba sa True Mystic rank. Ang planong ito ay nakakatakot at maaaring baguhin ang lahat. Kapag nagtagumpay ito, nangangahulugan ito na maaari pang hamon ni Francis ang napakaraming kababalaghan. Siyempre, bukod sa swerte ay may dalawang pangunahing punto na kailangan. Una, upang mabuo ang ugat ng batas ay kailangan ang pagsasanib ng Mystic Flower Treasured Bible. Dalawa, ang Water Moon Pirate Source of True Spirit. Wala sa dalawang kinakailangan ang maaaring makaligtaan. Ang mga dalubhasa sa normal True Spirit realm ay hindi maaaring panatilihin ang kanilang Source of True Spirit sa likod o ibigay ito sa sinuman. Gayunpaman, ang Water Moon Pirate ay may ipinagbabawal na kasanayan mula sa Heaven's Legacy Inheritance at gumamit ng isang espesyal na estado upang aisil ang kanyang Source of True Spirit. Ito ay pinlano niyang mabuti at isang regalo para sa tagapagmana ng Mystic Flower Treasured Bible. Bagamat hindi nilinang ni Francis ang Mystic Flower Treasured Bible, namana pa rin niya ang pinagmumula ng tunay na espiritu sa ibang paraan. Nakakatuwa. Mahusay. Si Timur na nanunood ay pumalakpak sa tuwa at nakahinga. Malinaw na nahulaan niya kung ano ang nangyari kay Francis. Hindi lang siya pinasaya ni Timur, sumisigaw din ang iba pang nakakakilala kay Francis. Napakalakas Kuya Hanford. Muli mong binaligtad ang pananaw sa mundo. Sa spectating stand, nanginginig ang boses ni Yanggan at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Simula nang dumating siya sa Sacred True Dragon Gathering palagi niyang pinapanood ang bawat laban ni Francis at bahagyang naunawaan ni Yanggan ang ibig sabihin ng unang elder sa pagpapadala sa kanya dito. Magaling! Kuya Hanford, nagtagumpay ka. Tuwang-tuwa si Angelica. Natigilan lahat sina Quincy, Darcy, Sanfeng at mga kasama. Ang mga kinatawan mula sa Canopy Great Country tulad nina Prince Jin, Yoonji at kumpanya ay nagulat ngunit medyo proud din. Diyos ko! Isa itong himala. Hindi na siya mailalarawan bilang isang itim na kabayo. Tuwang-tuwa at pagmamalaki ang sinabi ng kabataang nakaharap sa parisukat. Noon pa man ay mabuti na ang tingin niya kay Francis at iba ang opinyon niya kaysa kay Kayden. Gulat ang nakasulat sa mukha ni Kayden at siya ay natulala.
Ang pagbabago sa Northern Stage ay nagdulot ng hindi mabilang na mga henyo na napuno ng mainit na dugo. Francis. Francis. Sinusuportahan ka namin na hinahamon ang napakaraming mga kahanga-hanga. Nagsisigawan ang mga tao. Ang napakaraming kababalaghan ay isang alamat na bumalot sa mga henyo ng henerasyong ito. Si Francis ay isang himala na sumugod sa napakaraming kababalaghan. Ang bilog na entablado sa hangin. Hindi ka panipaniwala, ang pinagmumula ng tunay na espiritu sa loob niya ay malamang na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Struggling step by step kahit sa ilalim ng halos tiyak na pagkawala ng sitwasyon. Ang paniniwalang ito ang pangunahing kinakailangan para makamit niya ang himalang ito. Tinalakay ng mga soberano. Kung inamin ni Francis ang pagkatalo, gagawa kaya siya ng himalang ito. Ngunit si Francis ay walang mga salitang aminan ang pagkatalo sa kanyang diksyonaryo. Maaaring matalo ang isa, ngunit hindi sila susuko. Hindi maiwasang isipin ni Timur ang kanyang sarili sa nakaraan. Ang pagsuko at pag-amin ng pagkatalo. Kung wala siya niyan at nag-focus na lang siguro ngayon ay magiging sovereign siya sa Origin Core Realm. Ang taong may parehong damdamin ay si Topher. Nakakuyom ang dalawang kamao niya at nanginginig ang katawan. Biglang napagtanto ni Topher na may kulang siya. Sa pagharap sa napakaraming kababalaghan, inamin niya ang pagkatalo pagkatapos ng isang hakbang. Sa oras na iyon, nakikita niya ang pagkabigo ni Trevor. Kung ikukumpara sa pagkakaiba ni na Francis at Goddess Wendy, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba niya at Trevor. Tanging ang mga kalaban na tulad nito ang karapat-dapat. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Trevor. Siya ay may mapagkompetensyang dugo at ang kanyang mga mata ay nasusunog sa layunin ng labanan. Si Trevor ay nakatayo sa tuktok ng kontinente at siya ang pinuno ng napakaraming kababalaghan. Nalampasan niya ang patriarch ng Scarlet Moon Religion at Sword Saint Waxy noong kaedad niya sila. Ang nangungunang henyo sa 1,000 taon. Ang lahat ay lumingon sa malungkot na henyo na sa wakas ay pinuri ang isang tao sa unang pagkakataon. Hindi alam, tumaas ang kanilang rating kay Francis. Xing Chen, ang kadugo ng iyong pamilyang Yu ay isa sa mga kakaibang linya ng dugo. Tila ito ay totoo ngunit hindi mahahawakan sa parehong oras. Interesado ang sinabi ng Deputy Palace Lord na may tansong balat. Sa mga alamat, ang aking pamilyang Yu ay may pangalan ng ninuno na Wilma, ibig sabihin na siya ay walang kapantay. Ang kanyang kalooban ay talunin ang lahat sa ilalim ng langit. Napuno ng paghanga si Soberanong Xing Chen. Kung gayon, nakamit ba ito ni Wilma? Sabi ng isa pang soberano sa malapit na may interes. Palaging may isang mas malakas na tao. Walang ganoong bagay na tunay na walang kapantay. Ginawa niya ngunit ang resulta ay hindi na siya tumuloy pagkatapos noon at namatay sa pag-iisa. Iyon ang aral ng aming pamilyang Yu. Mataimtim na sinabi ni Xing Chen. Ang kasalukuyang sovereigns ay hindi maiwasang mag-isip pagkatapos nilang marinig ito. Si Wilma ay isang alamat lamang ngunit kung siya man ay walang kapantay ay ang pangunahing punto. Iyon ang aral noon. Hilagang yugto. Ang bawat aksyon ni Francis ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang ugat ng batas at makipag-ugnayan sa langit at lupa. Bulalas niya at lahat ng kanyang pag-atake ay may base cultivation sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Ang paglilinang ay naging batayan sa pagitan ng mga eksperto. Ang mga kasanayan, sandata, bloodline at insight ay makakaapekto rin sa resulta. Sa kasalukuyang cultivation base ni Francis na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic rank at sa kanyang root of law at bloodline power, ang isang casual hit mula sa kanya ay maaaring pumatay sa normal na True Spirit realms. Paano? Paano ito posible? Sumigaw ang panloob na puso ni Goddess Wendy. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sa simula ay kailangan niyang pigilin ang kanyang kapangyarihan kung sakaling mapatay niya ang kalaban ng hindi sinasadya o layunin na makakaapekto sa kanyang huling resulta. Ang kanyang plano ay alisin ang katawan ni Francis ng lason sa yelo at gawin siyang bangkay ng yelo, na wala ng kapalaran sa Sacred True Dragon Gathering at mamamatay sa loob ng kalahating taon. Gayunpaman, ang plano ay hindi nagtagumpay at sa halip ang kanyang kalaban ay sumibak sa bawat oras. Ang huling pagbabago ay isang matinding dagok. Lahat ng kanyang pagsisikap ay nakatulong sa kalaban.
Sa sandaling ito ay ginamit ni Goddess Wendy ang halos lahat ng kanyang lakas upang labanan si Francis. Ang bloodline at kakayahan ni Goddess Wendy ay kahit na mataas ang ranggo sa 5 napakahusay na prodigy, ngunit ang bloodline ni Francis ay maaaring sumipsip at gawing enerhiya ang lamig at kontrahin ang kanyang bloodline. Sa katotohanan na hindi masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba, mas malaki ang kalamangan ni Francis sa bloodline. Dagdag pa, si Francis ay mayroon pa ring depensa ng 3-flowered treasured lotus at maaari pa niyang harangan ang paghahanap ng True Lord rank sa loob ng maikling panahon. Ang malungkot ay, lahat ng offensive na kakayahan ni Goddess Wendy ay may elemento ng yelo at sa tuwing lalapit sila kay Francis kahit 50% nito ay maa-absorb ni Francis at madaragdagan ang haba ng kanyang bloodline power. Ang pagtutok sa isang landas ay talagang ang pinakamahusay na daan patungo sa tuktok, ngunit kapag kaharap ang isang tao sa parehong antas na dalubhasa sa lahat, ito ay nakakaawa. Ang mga pag-atake ni Francis ay maaaring makapinsala sa pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap na may mahinang asher na kidlat. Fush! Isang mas mabangis na apoy ng kidlat ang dumapo kay Goddess Wendy at nagsimulang mag-apoy. Kahit na mayroon siyang Mystic Ice Jade Charming Body ay hindi niya ito pinangahas na maliitin. Ang kanyang mga kasanayan sa mata ay nagiging mas malakas. Hindi nakayanan ni Goddess Wendy ang sakit ng kanyang katawan at lalo na ang mental energy. Hindi nagpatuloy sa pag-atake si Francis at sa halip ay ginamit ang pagkakataong ito para pagsamahin ang pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsasanib sa pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate ay magiging isang tunay na mystic rank. Ang mga mata ni Francis ay hindi natatakpan ng kasalukuyang kapangyarihan na mayroon siya. Bagamat tila ang kanyang mental energy at chi ng True Spirit ay umabot na sa True Mystic rank, lahat ng ito ay nasa labas lamang. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsipsip sa pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate at pagsasama-sama ng kanyang laman, lakas ng pag-iisip at ugat ng batas ay magiging tagumpay ito. Ang aking tunay na paglilinang ay nasa pinakamataas na True Human rank. Malinaw ang isipan ni Francis at nakatuon siya sa depensa, sinusubukang pangalagaan ang pinakamaraming source ng True Spirit hanggat maaari dahil ang mga pirata ng Water Moon ay hindi nababago. Nangangahulugan ito na ito ay isang patay na pinagmumula ng tunay na espiritu at walang kakayahang magbigay ng higit pa maliban kung ito ay ganap na na-convert sa kay Francis at nakabawi sa pamamagitan ng katawan ni Francis. Sa oras na iyon ay talagang maaabot ni Francis ang True Mystic rank. Sa makatuwid, madalas na ipinagtanggol ni Francis at paminsan-minsan ay nagpapaputok ng kidlat na fire gods ay para mag-alala si Goddess Wendy. Lihim niyang ginagamit ang kanyang ugat ng batas para i-convert at pagsamahin ang Water Moon Pirate source of True Spirit. Sa bawat bit na na-convert ang tunay na paglilinang ni Francis ay tataas. 350. Hilagang yugto. Sina Francis at Goddess Wendy ay pumasok sa isang pagkapatas. Bilang isa sa 5 napakahusay na kababalaghan, ang Mystic Ice skill ni Goddess Wendy ay maaaring malampasan ang mga henyo ng isang henerasyon. Kahit papaano sa buong sinaunang arena, walang ice elemental techniques ng pangalawang henyo ang maihahambing sa kanya. Gayunpaman, ito rin ang kanyang kahinaan laban kay Francis. Ang kanyang ice elemental na kasanayan ay sinalungat ng bloodline ni Francis. Sa ilalim ng sitwasyon na hindi masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba, ang ice figure at trono ni Francis ay maaaring sumipsip ng yelo at gawing bloodline power. Dagdag pa sa depensa ng 3-flowered treasured lotus at sinadyang palayasin ni Francis, maaari siyang tumagal ng ilang sandali. Mabuti na lang at nakilala ko muna si Goddess Wendy. Kung ibang tao iyon ay hindi pa rin siguro ako magtatagal kahit na magtagumpay ang planong ito. Si Francis ay hindi masyadong mayabang na isipin na naabot niya ang napakalaking lakas ng mga alipin. Ang kanyang bloodline power ay perpektong nakasalungat sa bloodline at husay ni Goddess Wendy, na nagpapahintulot sa kanya na ipaglaban ang kanyang sarili. Ang kasalukuyang sitwasyon. Pinigilan pa rin ni Goddess Wendy si Francis sa kanyang napakaraming kababalaghang lakas.
Bihirang umatake si Francis at paminsan-minsan ay nagpapaputok ng lightning fire gods ay para mag-alala si Goddess Wendy. Hindi dahil hindi sinubukan ni Francis ang pag-atake, sadyang ang Mystic Ice Jade Charming Body ng huli ay napakalakas sa depensa at kayang labanan ang mga pag-atake ng yelo. Sa 5 napakahusay na kababalaghan, ang depensa ni Goddess Wendy ay kabilang sa nangunguna at mas mahusay pa kaysa kay Trevor. Sa makatuwid, dahil hindi matapos ni Francis si Goddess Wendy, tumutok siya sa depensa at ginamit ang oras para i-convert ang Water Moon Pirate Source of True Spirit. Hindi nagtagal, lumipas ang 100 galaw at naabsorb ni Francis pati na rin ang isang bahagi ng Water Moon Pirate Source of True Spirit sa Real Cultivation, dahilan para magsikap siyang palapit sa pinakamataas na True Human rank. Kung lubos kong naaabsorb ang Water Moon Pirate Source of True Spirit, ang aking cultivation ay dapat na maabot ang mga unang yugto ng True Mystic rank. Tuwang-tuwa si Francis. Ang kanyang ugat ng batas ay tugma sa Mystic Flower Treasured Bible kaya walang mga sitwasyon na hindi matatag ang kanyang pundasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natagpuan ni Francis ang isang problema. Kung ikukumpara sa sarili niyang Source of True Spirit, ang mga pirata ng Water Moon ay mas dalisay at marami pa. Kapag ganap na niyang naabsorb ang Water Moon Pirate Source of True Spirit, ang Source of True Spirit ni Francis ay magbabago at kailangan niyang linangin ang Mystic Flower Treasured Bible. Si Francis ay palaging nakatuon sa Lightning Inheritance dahil ang Core at Mystic Flower Treasured Bible ay hindi gaanong nakatuon sa. Ito ay dahil sa 2 dahilan. Isa, sa mga tuntunin ng pagkakasala ang Lightning Inheritance ay mas malakas at dalubhasa sa bilis. 2, si Francis ay may malalim na pundasyon sa Lightning Inheritance at ang paglinang nito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa Origin Core Realm. Gamitin ko lang ang Lightning Inheritance ay mapapanatili ko ang aking lakas at opensa. Gumawa ng desisyon si Francis. Nangangahulugan ito na ibibigay niya ang isang bahagi ng Water Moon Pirate Source of True Spirit at pabagalin ang rate ng conversion. Water Moon God Peach Fan. Gamit ang isang eleganteng fan ang lumitaw sa kamay ni Francis. Dahil kailangan niyang isuko ang isang bahagi ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, hindi na kailangang pangalagaan ni Francis ang kanyang Chi of True Spirit. Parang baha ang mga alon ng kidlat at yelo patungo kay Goddess Wendy. Ngumisi si Goddess Wendy at itinuro ang kanyang mga daliri, na bumubuo ng 10,000 ice arrow na bumaril patungo kay Francis. Thok! 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 Ang napakalaking ice lightning fan figure ay nabutas at ang yelo ay lumipad kung saan-saan. Boom! Ang malaking radius na pag-atake ng True Mystic rank ay nagsagupaan sa hangin at ang natitirang kapangyarihan ay maaaring makapinsala sa alinmang True Spirit Realm. Kahit na ang tulong ng Water Moon God Peach Fan ng pag-atake ni Francis ay madaling napawalang bisa ni Goddess Wendy. Kailangang malaman ng isa. Ang Water Moon God Peach Fan na sinamahan ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, ugat ng batas at ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay naging malapit sa lakas na hawak ng Water Moon Pirate sa kanyang pinakamataas. Mula dito ay makikita ng isang tao na kahit na muling nabuhay ang pirata ng Water Moon, maaaring hindi siya ang kapareha ni Goddess Wendy. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang pamaypay sa paglikha ng kalahating transparent na petals na bumabalot kay Goddess Wendy mula sa bawat direksyon. Ang fan na ito ay naglalaman ng mental energy attacks. Bahagyang naging numero ang isip ni Goddess Wendy at nagsimulang sumakit. Ang tagahanga ng Water Moon God Peach ay hindi lamang nagkaroon ng malakas na opensa, mayroon din itong mga pag-atake mula sa dimensyon ng mental energy. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Isang Asher Lightning Flame ang kumislap sa kaliwang mata ni Francis habang siya ay nag-counter-attack. Shoo! Ang mabangis na apoy ng kidlat ay dumapo kay Goddess Wendy at nagsimulang masira ang kanyang mental energy. Ang ganting pag-atake na ito sa wakas ay nagpatigil sa panggigipit ni Goddess Wendy kay Francis. Mystic Ice Crystal Illusion Sword. Isang sparkling ice sword ang biglang lumitaw sa kamay ni Goddess Wendy at isa itong middle tier na spiritual grade weapon. Kumikislap ng malamig na sword lights na bumungad sa kinaroroonan ni Francis.
Ang Mystic Ice Crystal Illusion Sword ay isang ice weapon na nakuha ni Goddess Bing mula sa Mystic Ice Inheritance at maaaring dagdagan ang kapangyarihan ng yelo. Maaari itong lumikha ng mga ilusyon at naglalaman ng malamig na pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Bulalas ni Topher na nasa gitnang sona habang seryosong nakatingin kay Francis. Mula nang ang Mystic Ice skill ni Goddess Wendy ay umabot sa isang mataas na karunungan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging malapit sa True Lord rank at bihirang gumamit ng sandata. Ngunit ngayon si Francis, isang itim na kabayo, ay pinilit si Goddess Wendy na gumamit ng sandata. Nakaharap sa mga kislap ng sword lights at illusions, naramdaman ni Francis ang sobrang pressure, ngunit nagsimula siyang ngumiti. Mahirap matukoy kung aling mga sword light ang totoo at peke. Higit pa rito, ang yelo ay maaaring maglakbay sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip. Iniskan ito ni Francis gamit ang kanyang kaliwang mata at nagtapos. Sa ilalim ng estadong ito, nakakatakot si Goddess Wendy. Ang kanyang mga pag-atake, illusion sword at mental energy power ay nagpakilo sa iba pang napakahusay na kababalaghan. Gayunpaman, ang nakakalungkot ay ang Diyosa Wendy ay nakatadhana na kontrahin ni Francis. Una, masasabi ni Francis kung aling mga sword light ang totoo at ang mga pag-atake ng mental energy ay maaaring baliwalain. Si Francis ay isang nilalang na pumasok sa sinaunang daw ng kaluluwa at makatiis ng enerhiya sa pag-iisip. Sa ganitong paraan, ang sandata lamang ni Goddess Wendy ang gumawa ng pagkakaiba, ngunit ito ay nagdulot ng higit na presyon kay Francis. Buksan. Ikinaway ni Francis ang kanyang Water Moon God Peach Fan. Basag. Ang Water Moon God Peach Fan ay naging hugis payong na mabilis na umikot. Ding ding. Top. Ang hugis payong na Water Moon God Peach Fan ay mabilis na umikot at hamarang pati na rin ang pag-redirect ng mga pag-atake. Ito ang unang linya ng depensa. Pagkatapos noon ay ang Three-Flowered Treasured Lotus, habang mas malakas at mas maliksi. Shua. Dinala ng Three-Flowered Treasured Lotus si Francis sa halip na umatras at nilapitan si Goddess Wendy. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay kumislap habang ang isang malinaw na bulk zone ng hangin ay lumitaw sa kanyang mga kamay ng jade na naglabas ng isang ipinagbabawal at kritikal na lamig. Alam ni Francis na si Goddess Wendy ay gumagamit ng isang killing move na mahirap harangin kahit sa lahat ng kanyang depensa. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Shoo! Isang mahinang Asher Lightning Fire ang damapo kay Goddess Wendy na nagpapahina sa kanyang mental energy at nagpahinto sa kanya sa paggamit ng skill na iyon. F***. Nagngalit ang mga ngipin ni Goddess Wendy. Ang tanging alalahanin niya ay ang eye bloodline technique ni Francis na maaaring agad na mapaalis at maibalik ang sitwasyon. Habang papalapit si Francis ay lihim niyang inilipat ang Water Moon Pirate Source of True Spirit at ang tatlong amoy mula sa Three-Flowered Treasured Lotus ay inilabas. Walang hiya. Naamoy ni Goddess Wendy ang hangin at naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan nang maapektuhan siya ng amoy. So. Habang umaatres si Goddess Wendy at napanatili ang layo mula kay Francis, nagsara ang huli. Ang Three-Flowered Treasure Lotus ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang kayamanan ng Water Moon Pirata at kayang suportahan, ipagtanggol at lumipad. Ang Three-Flowered Treasured Lotus ay maaaring makaapekto sa True Spirit Realm. Tanging ang mga nasa True Lord rank lang ang may pinakamagandang pagkakataon na harangan ito. Tuwang-tuwa si Francis. Teknikal na namanan niya ang pamana ng Water Moon Pirata at kayang hawakan ang sarili niya maliban kung lumipat ang mga nasa True Lord rank. Kung ang paglilinang ni Francis ay umabot sa pirata ng Water Moon, kahit na ang mga nasa True Lord rank ay hindi siya kayang pangalagaan. Tapos na ng laban. Isang kataas-taasang boses ang umusbong sa Northern Zone at ang mga figure ni Francis at Goddess Wendy ay napatigil ng nakakatakot na aura. Lumingon ang dalawa sa judge. Ang iyong labanan ay umabot ng 1 oras at nagtatapos sa isang draw. Walang ekspresyon ang pahayag ng hukom. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Gusto niyang mabawi ang kanyang hininga at i-convert ang Chi of True Spirit ng Water Moon Pirata pati na rin pagsamahin ang kanyang ugat ng batas. Ang Diyosa na si Wendy ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at napuno ng layunin ng pagpatay.
Sa anunsyo ng hukom, ang sinaunang Arena ay tumahimik saglit bago sumabog sa tagay, na parang nagyaya kay Francis. Ang 5 napakahusay na kababalaghan ay nagbigay ng malaking anino sa hindi mabilang na mga henyo at talagang kailangan nila ng isang taong makakasira sa alamat na iyon. Si Francis ay isang mahimalang itim na kabayo na hinamon ng napakaraming kababalaghan at nakipaglaban sa isang draw. Kahit na ang laban na ito ay isang tabla, pinili ni Wendy na hamanin si Francis at kung matatalo ka, 2 beses kang mawawala ng normal na Dragon Blessing. Ito ay isang tabla kaya matatalo ka sa karaniwang Dragon Blessing. Walang emosyong iwinagayway ng judge ang kanyang True Dragon Flag. Weng! Isang malawak na Dragon Blessing ang inilipat mula kay Goddess Wendy kay Francis. Sa sandaling iyon, ang True Dragon Token ni Francis ay nagbigay ng makikinang na pilak at parang umikot sa kanya ang isang dragon. 306 na po. Ang mga alituntunin ng Sacred True Dragon Gathering ay napakahigpit at ang paghamon sa iba ay halatang may mabigat na presyo. Ang laban ni Goddess Wendy at Francis ay nauwi sa isang draw ngunit ang una ay kailangang magbayad ng Dragon Blessing na maihahambing sa kung siya ay matalo sa isang normal na laban. Weng! Ang Dragon Blessing ni Francis ay agad na umangat at umabot sa pinakamataas na 20 ng Sacred True Dragon Gathering, katulad ni Topher, Kaden at kasama. Ang pagpapala ng dragon ng napakaraming kababalaghan ay talagang hindi kapani-paniwala. Medyo natalo lang siya ngunit napabangon ako ng husto. Bahagyang nagulat si Francis. Pagkatapos ng lahat, ang panghuling ranggo ng Sacred True Dragon ay hindi napagpasyahan ng bilang ng mga panalo at pagkatalo kundi sa pamamagitan ng Dragon Blessing. Nangangahulugan ito na si Francis ay tumalon sa unang baitang ng mga henyo sa ibaba mismo ng napakaraming kababalaghan. Sa itaas sa himpapawid. Walang duda ang batang ito ang nangungunang itim na kabayo. Hehe, walang tiyak hanggang sa huli. Halimbawa, pinipigilan ni Wu Hing ang kanyang cultivation at level. Murong Fan, Vanji mula sa Western Zone, Angelica mula sa Eastern Zone at ang kahalili ng pamilya Tauba ay may napakalaking potensyal. Ang mga titig ng siyam na soberano ay nag-scan sa buong arena. Kahit sinong henyo ay may itinatago, alam nilang lahat. Si Francis ay walang pag-aalinlangan na ang nangungunang itim na kabayo dito ngunit ang kanyang paglilinang ay tumaas ng mabilis, ibig sabihin ay wala na siyang gaanong potensyal na natitira upang maipit. Sa kabilang banda, ang mga henyo tulad ni Wu Hing, Murong Fan, Vanji, Angelica at ang kahalili ng pamilyang Tauba ay lahat ay may magandang potensyal. Sa mismong puntong ito ng oras ay lumitaw ang ilang anino sa mga ulap. 1, 2. Isa pang 2 mana. Ang mga nasa Sacred Alliance ay palaging binibigyang pansin ang pagbabago sa kanilang mga ulo. Sa sandaling ito mayroong kabuoang 4 na anino ng mana, kabilang ang Scarlet Moon Inheritance na katatapos lang mawala. Si Francis ay lumabas ng entablado at pinagmasdan ang mga anino ng mana sa kalangitan. Ito ay isang panahon na higit pa sa mga nauna. Lilito ba ang pinakaluma at mahiwagang Heaven's Legacy Inheritance? Maraming mga eksperto at mga henyo ang hindi maiwasang mag-isip. Sinabi ng mga alamat na kapag lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance, ang kontinente ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Inheritance ay matagal nang hindi lumalabas. Hindi pa nagtagal, ang mana na sumasalamin sa Scarlet Moon Inheritance ay nainakaw ng Scarlet Moon Demonic Religion. Kung makahinga man ang Sacred Alliance, hindi ba't nangangahulugan ito na may inaasahan silang mas maganda? Pagkalabas ng stage. Naka-cross-legged si Francis at nakatutok sa pagsasama-sama ng kanyang ugat ng batas at paminsan-minsan ay hinihigop at binago ang pinagmumula ng True Spirit ng Water Moon Pirate. Ang pinagmumula ng True Spirit ng Water Moon Pirate ay mas siksik at dalisay kaysa kay Francis. Kung ang lahat ng pinagmumula ng tunay na espiritu na ito ay nasisipsip, mapipilitin si Francis na linangin ang Mystic Flower Treasured Bible. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Sa makatuwid. Nakatuon siya sa pagbawi at pagpapalakas ng sarili niyang pinagmula ng tunay na espiritu at pinabagal ang bilis ng pagsipsip niya sa pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate.
Ang bawat piraso ng pinagmumula ng tunay na espiritu na hinihigop ay dinadalisay ng True Spirit Lightning Flame ni Francis at bibigyan ng simbolo ng Lightning Inheritance. Sa ganitong paraan, hindi lang ito tinatanggap ni Francis. Dinadalisay din niya ito. Sa kabutihang palad, ang True Spirit Lightning Flame ni Francis ay napakalakas at mapanirang Flame of True Spirit na nalampasan ang marami pang iba. Sa pagtatapos ng labanan ng 5 zone, si Francis ay patuloy na naglilinis at sumisipsip sa pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate, na hinahawakan ng bawat segundo upang palakihin ang kanyang sarili. Sa wakas, nang matapos ang labanan ng 5 zone, ang cultivation ni Francis ay naging matatag sa pinakamataas na true human rank ngunit nakatagpo ng isang malakas na bottleneck. Na-absorb ko na ang 1/3 ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, naiwan ang 2/3. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Kahit na pinino niya ito gamit ang True Spirit Lightning Flame, binago pa rin nito ang kanyang Source of True Spirit sa maliit na antas. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang pinagmumula ng tunay na espiritu ay may magkaibang elemento. Ang kalahati lang ng natitirang 2/3 ang maa-absorb ko at may 50% chance na makapasok sa True Mystic rank. Kung lalampas ako sa halagang ito, mawawala ang elemento ng Lightning Inheritance. Umikot ang isip ni Francis. Nangangahulugan ito na kailangan niyang gamitin ang kalahati ng natitirang 2/3 na source ng True Spirit of the Water Moon Pirates. Gamitin. Nagningning ang mga mata ni Francis nang magkaroon siya ng isa pang matapang na plano. Alam ng lahat na ang pinagmulan ng tunay na espiritu ay ang pinagmulan ng chi ng tunay na espiritu at ang pagkawasak nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng paglilinang. Sa makatuwid, ang pinagmulan ng tunay na espiritu ay ang diwa ng dalubhasa sa True Spirit Realm at parang kalahating buhay. Sisindihin ko ang aking chi ng tunay na espiritu sa kritikal na sandali at tingnan kung gaano kalakas ang aidudulot sa akin ng kalahati ng pinagmumula ng tunay na espiritu. Sa pag-iisip hanggang dito, natawa si Francis sa kanyang puso. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon kung sinusunog ang pinagmulan ng tunay na espiritu ay magbibigay daan sa pagtaas ng lakas ng labanan ngunit makakasira sa pundasyon ngunit sa kaso ni Francis, gusto niyang gamitin ito. Hindi nakikita. Si Francis ay may isa pang king card. Sa pagkakataong ito, ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering Battle of 5 Zones ay natapos na at ang nangungunang 500 ay papasok sa ikalawang round na True Dragon 100 Strong. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa sinaunang arena. Ang ikalawang round, True Dragon 100 Strong. Kung ikukumpara sa isa pa, ang round na ito ay mas madali at pumili ng 100 True Dragon henyo. Tanging ang nangungunang 100 sa Sacred True Dragon Gathering ang makoronahan bilang True Dragon Genius at itong True Dragon 100 Strong ang nagpasya nito. Nangungunang 100. Ngumiti ng mapait si Balmond. Siya ay nanalo ng wala pang kalahati ng mga laban sa unang round. Sa resultang ito ay halatang hindi siya makapagpatuloy. Nabigo. Luha ang mga mata ni Yumi. Weng. Nalaman ni Francis na ang kanyang True Dragon Token ay lumiwanag at ang kanyang Dragon Blessing ay nagsimulang tumaas. Kasabay nito ang True Dragon Token ng mga nabigong henyo ay nagsimulang maglaho habang nawala ang kanilang mga pagpapala ng dragon. Basag. Basag. Ang True Dragon Token ng mga kabiguan ay nabasag at ang kanilang mga pagpapala ng dragon ay kinuha ng mga nanalo. Hindi bababa sa 3,000 ang lumahok sa Sacred True Dragon Gathering ngunit pagkatapos ng unang round 500 na lang ang natitira. Naramdaman ni Francis na lumakas ang kanyang Dragon Blessing at isang malabong ginto ang bumungad sa kanyang True Dragon Token. Ang pagbabasbas ng dragon ng 5 napakahusay na mga kababalaghan ay mas pinalapot at nagningning ng ginto. Boom! Nagsimulang magbago ang sinaunang arena at ang mga estatwa ng bato ay nagbigay ng kakaibang kapangyarihan, na parang nanginginig ang langit. Ang mga henyo ay magalang at sa paghanga. Ang mabagal na pagbabago ng sinaunang arena at ang pagyanig ay pinalaki ng 10 beses ng isang tiyak na puwersa. Ang ikalawang round, True Dragon 100 Strong. Siniyasat ni Francis ang pagbabago ng sinaunang arena. Ang 5 yugto ay nagsimulang bumagsak at sa wakas ay nagsanib sa sinaunang arena at naglaho.
Ayon sa alam ni Francis na ang sinaunang arena ay may koneksyon sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa ilang mga oras ang sinaunang arena ay magbabago ayon sa mga pagpapala ng dragon. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay tumangala sa nakapalibot na mga estatwang bato. Bawat isa sa mga rebeltong bato ay may kwento sa likod ng mga ito. Ang ilan sa mga malalaking estatwa ay mga nilalang na matagal nang umiral. Ang nangungunang 10 pinakamataas na Eski Stone statues ay hindi bababa sa daan-daang yarda ang taas at tila umiral kasama ng langit. Kahit na ang isang kasing lakas ng Deputy Palace Lord ng Sacred Alliance ay tumingin sa mga estatwang bato na ito ng may malalim na paggalang. Sinuri ni Francis ang mga estatwa ng bato at muling naramdaman na ang mga estatwang batong ito ay may sariling buhay at binabantayan ang bawat kilos nila. Huwang! Isang manipis na transparent na layer ng liwanag ang biglang lumitaw sa gitna ng sinaunang arena at nagsimulang umabot sa 1 milya, pagkatapos ay 12-dosenang milya. Sa loob ng mahinang patong ng mga magagaan na bundok, ilog, lawa, kagubatan at iba pa ay makikita. Mula sa anggulong ito ay nagmukha itong mapa ngunit talagang totoo. Ito ay isang secret realm space na ginawa mula sa isang sinaunang spatial array. Ang espasyo sa loob ng isang spatial array ay ilang beses at marahil kahit 12-dosenang oras na mas malaki kaysa sa totoong mundo. Ang 9 na soberano ay lahat ay may kaalaman at ang ilan ay nakapunta na sa labas ng mundo. Hindi napigilan ni Francis na huminga ng malalim at mula sa inspection ng kanyang God Spiritual Eye, ang sinaunang spatial array na ito ay bumuo ng isang lihim na kaharian. Kitang-kita ng isa ang eksena mula sa labas. Para silang nakatingin sa loob ng ibang mundo. Gaano kalaki ang lugar na ito at ano ang nasa loob nito? Naramdaman ni Francis na mula nang pumasok siya sa Sacred True Dragon Gathering, nahawakan niya ang ibang mundo. Sure! Mabilis na lumawak ang malinaw na liwanag at hindi nagtagal ay napalibutan ng buong sinaunang arena. Ang transparent na liwanag ay parang isang kalmadong alon ng tubig na madaling madaanan ng mga henyo. Sure! 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 Ang mga henyo ay pumasok sa isang bagong mundo at ang mga may sirang True Dragon token ay inalis sa sinaunang arena. Ang lugar na ito. Natagpuan ni Francis na nakatayo siya sa isang kapatagan at may nagulat ding henyo sa hindi kalayuan. Bakit iba itong True Dragon 100 strong sa nakaraan? Nagulat si Topher, Prinsipe Jin at iba pa na lumahok sa huling Sacred True Dragon Gathering. Ang spectating stand at ang entablado sa hangin ay kitang-kita ang eksena sa loob ng liwanag ng napakalinaw. Isang kabuuang 500 mga henyo ang nakakalat sa isang hiwalay na eroplano na 1,000 milya ang lapad. Ang ilang mga henyo ay nasa mga kuweba habang ang iba ay nasa kagubatan. Mayroong kahit ilan sa mga ulap at ang iba sa mga ilog. Ang komplikadong tanawin na ito ay sumusubok sa lakas ng labanan at hindi isang tuwid na laban. Ang 9 na sovereigns ay nanood ng sitwasyon sa loob ng dimensyon. Ano ang mga patakaran ng round na ito? Ang 500 mga henyo ay nakakalat sa buong eroplano at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Anong nangyari? Nagkatinginan ng 9 na soberano at naramdaman nilang may mali. Deputy Palace Lord, hindi maganda. Iba ang second round sa una at automatiko itong nagsimula. Nawalan kami ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering. Isang matandang puting balbas na soberano ang lumipad na may gulat. 361. Nawalan kami ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering. Dahil sa nakakagulat na balitang ito, nagbago ang ekspresyon ng 9 na sovereigns at nagkaroon ng kaguluhan ang Sacred Alliance. Ang unang yugto ng labanan ng 5 zone, ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Alliance ngunit ang sinaunang arena ay lumikha ng pangalawang yugto mismo at bumuo ng isang bagong larangan ng digmaan. Ang mga bundok, ilog, kagubatan sa loob ng transparent na liwanag ay isa pang eroplano. Isang kabuuang 500 henyo ang kumalat sa buong sukat at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang sinaunang arena na ito ay mas matanda at mas misteryoso kaysa sa Sacred Alliance at 10 Great Clans. Naglalaman ito ng langit na umaabot sa kapangyarihan mismo. Ang Deputy Palace Lord ay tumingin sa mga nakapaligid na estatwa ng may paggalang.
Ngunit dahil ang Sacred True Dragon Gathering ay nawala sa kontrol, hindi ba magiging unpredictable ang mga resulta? Ang mga henyong ito ang kinabukasan ng ating kontinente sa nagniningning na panahon na ito. Ang mga soberano ay nag-aalala. Ang Bronze Skin Giant ay nagsalita sa mababang tono, ang pinakakagyat na misyon ngayon ay alamin kung ano ang mga patakaran ng ikalawang round. Tumingin ang mga sovereign sa nag-uulat na may puting balbas na sovereign. Mga panuntunan. Natatakot ako na walang mga panuntunan. Napangiti ng mapait ang puting balbas na soberano. Walang rules. Nawalan ng gana ang mga soberano. Sa ikalawang round ay inilagay ng sinaunang arena ang lahat ng natitirang mga henyo sa isang hiwalay na dimensyon at ang Sacred Alliance ay walang magawa. Kung tungkol sa mga patakaran, walang binanggit sa kanila. Ibig sabihin ba nito ay kayang gawin ng mga henyong ito ang anumang gusto nila? Pumatay ng tao, magsunog, magbugbog sa isa't isa, sirain. Kahit ano. Huminga ng malalim ang Mystic Sword Sovereign. Ganun nga dapat. Pagkatapos pag-aralan ng spatial array makikita ng mga nasa labas ang loob, ngunit ang nasa loob ay hindi nakakakita sa labas, ibig sabihin ay hindi tayo maaaring makagambala o gumawa ng anumang mga mungkahi. Umiling ang puting balbas na soberano. Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay nabuhay ng ilang daang taon at nasaksihan ang maraming Sacred True Dragon Gathering. Ngunit ang mga henerasyong ito ng Sacred True Dragon Gathering ay kinokontrol ng sinaunang arena. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Walang emosyon ang boses ng Deputy Palace Lord. Sa loob ng transparent light plane. 500 henyo ang kumalat sa lugar at parang mga langaw na walang ulo. Nasa loob sila ng sukat na ito ngunit hindi makita kung ano ang nasa labas, ngunit nakikita ng mga manunood ang bawat detalye. Hindi makakonekta sa labas ng mundo. Ano ang nangyari sa Sacred True Dragon Gathering? Nakakunot ang kilay ni Francis habang nakatayo siya sa kapatagan. Siya ay naiiba sa karamihan ng iba at pinananatiling cool. Sure. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at nakita ang nanunood na nakatayo sa labas kasama ang nasa ere. Kasabay nito, ang mga kahalili ng tatlong pangunahing pamilya ng mata ay nagpalipat-lipat at sinubukang lampasan ang malinaw na liwanag. Ang resulta ay, nabigo ang lalaking may mata ng multo. Ang kanyang eye bloodline ay hindi nagdadalubhasa sa seeing through. Nabigo ang kahalili ng pamilya Tooba matapos ang ilang pagsubok. Tanging ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang nakakakita ng sitwasyon sa labas gamit ang espiritual na mata ng kanyang Diyos. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang bloodline ng mata ni Francis ay mas mahusay kaysa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay dalubhasa sa pagtingin mula sa malayo at pagsisiyasat. Ito ang naging batayan ng pagkakaroon ng kakayahang manggopya. Mukhang nakikita tayo ng batang ito. Ininspeksyon ni Sovereign Xingchen si Francis ngunit sa sandaling ito binawi ni Francis ang kanyang tingin na parang nagkataon lang. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Francis ang pinakamataas na bundok at sinuri ang tanawin sa ibaba sa loob ng transparent na dimensyon ng liwanag. Sure! Sa pag-scan ng God's Spiritual Eye, isang totong mapa, ang kinopya sa isip ni Francis. Unang nakontrol ni Francis ang landscape, at naalala ang mapa. Matapos tapusin ang hakbang na ito ay hindi nagpadalos-dalos si Francis at sa halip ay siniyasat kung ano ang nangyayari sa loob ng dimensyon. Mabilis niyang nakita ang mga eksena ng labanan malapit sa isang lawa. Si Shane ay gumawa ng isang hakbang sa isang peak true human rank genius. Sa lakas ng napakaraming kababalaghan, natalo niya ang henyong iyon sa pagsusuka ng dugo sa loob ng isang galaw o dalawa. Basag. Pinutol ng nakatatandang Shane ang isang braso ng henyong iyon. Arg! Ang henyong iyon ay napaungol sa sakit at lumuhad upang magmakaawa, aaminin ko ang pagkatalo. Pakiusap tumigil ka. Gayunpaman, ang kakaiba ay bagamat inamin niya ang pagkatalo, hindi nagbago ang kanyang dragon blessing. Walang mga regulator sa oras na ito. Anong nangyayari? Bakit hindi tayo makakuha ng dragon blessing mula sa mga natalo natin? Napakasama ng Sacred True Dragon Gathering, ano ang nangyaring mali?
Shane at pinakawalan ang kanyang pagkadismaya sa henyong iyon at dahil halos kalahating patay na ang henyong iyon. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong mabuhay, ibibigay ko sa iyo ang True Dragon Token ko. Naiiyak na ibinigay ng henyong iyon ang kanyang True Dragon Token. Weng! Ang ikalawang natanggap niya ang True Dragon Token Shane True Dragon Tokens Gold Light ay tumaas ng isang bakuran. Basag! Ang True Dragon Token ng henyong iyon ay kumupas at nabasag. Ang sarap sa pakiramdam. Basta kunin ko ang True Dragon Token nila, kaya kong nakawin lahat ng Dragon Blessing nila. Si Shane ay sumipsip ng malaking halaga ng Dragon Blessing at napaungol sa kalangitan. Ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay sobrang nakakapagod. Isang ikalimang bahagi lamang ng Dragon Blessing ng kalaban ang kaya niyang makuha, ngunit ngayon ay kayanan niyang tanggapin ang lahat. Ang eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ng manunood. Naiintindihan ko, ang round na ito ay tungkol sa pandarambong at walang mga regulasyon o patakaran. Sa ganitong paraan lamang maipapakita ng isang tao ang kanilang tunay na lakas. Nagliwanag ang mga mata ni Sovereign Xingchen. Tama, napakaraming salik na nakakaapekto sa lakas ng isang tao kabilang ang husay, estado ng pag-iisip, potensyal at iba pa. Sa mga paghihigpit na ito lahat ay pinipigilan mula sa kanilang buong kapangyarihan. Iyan ay mahusay ngunit hindi ba ito masyadong malupit? Ang mga ito ay lahat ng mga elite ng kontinente. Ang mga opinyon ng mga soberano ay naiiba. Kasabay nito ay nakita rin ito ni Francis at hindi niya maiwasang mag-isip. Mukhang walang mga paghihigpit ang round na ito. Maaaring gamitin ang anumang paraan para makuha ang True Dragon Token. Si Francis ay napuno ng pananabik at kagalakan matapos niyang marating ang ganitong conclusion. Mas gusto niya ito, at ang landscape na ito ay perpekto para sa kanya. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay patuloy na nagbigay pansin kay Shane. Ang nasugatang henyo ay hindi pinaalis matapos mawala ang kanyang True Dragon Token. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa ako lumalabas. Bagamat ang aking True Dragon Token ay kinuha ni Shane, ngunit kaya ko pa ring magnakaw ng ibang mga tao. May pagkakataon pa ako. Ang pinakamataas na True Human Rank Genius ay kumislap ang mga mata habang may pag-asa na lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos nito kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para nakawin ang True Dragon Token ng iba. Sa pag-iisip hanggang dito ay kumislap ang kanyang mga mata at tumakbo palayo kay Shane. Hahayaan na kita dahil alam mo na ang gagawin. Ngayon ay oras na para patayin natin ang lahat ng hindi nagbibigay ng kanilang True Dragon Token. Sumunod si Shane patungo sa pinakamalapit na lugar kung saan may mga tao sa paligid at naghanap ng bagong biktima. Sa loob ng kalahating oras na kinuha ang tsaa upang gawin ang tunog ng labanan ay muling maririnig. Isang sigaw ang nagmula sa isang bundok at isang henyo na hindi nagbigay ng kanilang True Dragon Token ay pinatay ni Shane. Hua! Nagkagulo ang mga eksperto mula sa nanunood na stand at hiniling ng mga elder ng napatay na henyo na sipin si Shane mula sa Sacred True Dragon Gathering. Ikinalulungkot ko ang lahat. Ang Sacred True Dragon Gathering ay pumasok sa isang bagong panahon at ang sinaunang arena ay gumawa ng sarili nitong mga panuntunan. Ang mga patakaran ay, walang mga patakaran. Ang tinig ng bronze skin na higanting Deputy Palace Lords ay umalangaw-ngaw sa spectating stand. Ang mga patakaran ay walang mga patakaran. Nagkagulo ang karamihan. Mga bisita mula sa buong kontinente. Nawalan ng kontrol ang Sacred Alliance sa Sacred True Dragon Gathering, hindi ito isang bagay na gusto nating makita. Ang puting balbas na soberano ay nagsabi na may pulang mukha at ang mga matatanda ng bawat puwersa ay huminga ng malamig. Sa katotohanan ito ang katotohanan. Ang Sacred True Dragon Gathering ay talagang nawala sa kontrol at ang Sacred Alliance ay walang magawa. Sneak attacks, teaming up, set fire. Anumang paraan ay maaaring gamitin sa second round. Ang mga patakaran ay walang mga patakaran. Hindi mo ba naisip na ang mga pinadalisay lamang sa ilalim ng metal at dugo ang makakatugon sa kanilang potensyal at madaragdagan ang pagpapala ng dragon sa mga kontinente?
Ang mga mata ng mga higanteng tansong balat ay napuno ng kalupitan, pananabik, pag-asa at iba pang emosyon. Ang pakikipaglaban ay hindi bagay sa sovereigns. Para bang hindi nila ito nakita noon. Walang nagsalita laban sa mungkahi ng Deputy Palace Lord. Karamihan ay hindi alam ang lakas ng Deputy Palace Lord, ngunit alam ng ilang sovereigns na nakipag-away siya sa Scarlet Moon Demonic Religion, Sword Saint Waxy noon. Alam ng mga pamilyar sa kanya na siya ay isang taong mahilig sa pagpatay. Sa loob ng malinaw na liwanag ay umusbong ang mga tunog ng pagpatay at nagsimulang maghiwalay ang mga henyo. Siyempre, hindi gaanong malupit at ganid si Shane. Karaniwang natatapos ang mga normal na laban kapag ibinigay ng isang panig ang kanilang True Dragon Token. Pagkatapos ng lahat ay nagmula sa parehong kontinente at ang pagpatay sa isang tao ay maaaring makasakit sa isa pang puwersa o maging sa soberano. Ang mga makakaabot sa hakbang na ito ay may makapangyarihang background na kahit man lang sa True Lord rank. Ang ilan sa mga henyong ito ay mga kahalili o inapupangan ng mga soberano. Tara na. Ang figure ni Francis ay kumislap at lumutang pababa mula sa bundok habang ang kanyang God Spiritual ay nakahanap ng direksyon. Sa isang iglap isang ice sapphire crystal bow ang lumitaw sa kamay ni Francis at 3 araw ang nakakabit dito. Shoo! Isang pana ng kidlat at yelo ang bumaril sa kagubatan. Ang bilis nito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Arg! Isang kabataang nakasuot ng maitim na damit ang bumagsak sa lupa na may plop. Ang kanyang balikat ay natusok ng luhaw araw at ang kidlat pati na rin ng yelo ay bumagsak sa kanyang katawan at hindi siya nakagalaw. Paano ito posible? Paano mo makikita ang aking dark secret hiding technique? Natigilan ang kabataang nakasuot ng maitim na damit. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw nang wala sa oras na may dalang Showa, ninakaw ang kanyang True Dragon Token. 362 Dragon Blessing 6 Strong. Ang ikalawang round ay mas malupit at mapagkompetensya, kaya hinayaan ni Francis ang maliit na pass ang magnanakaw na tulungan siya. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay ang kanyang espiritual na alagang hayop at kahit na lumitaw ito sa unang round ay walang magiging problema, kaya ang pangalawa ay maayos din. Ikaw si Francis. Ang maitim na bihis na kabataan ay mapapanood lamang ang maliit na magnanakaw na pusa na nakawin ang kanyang True Dragon Token at ang kanyang Dragon Blessing ay napupunta kay Francis. Bilang isang numero 1 itim na kabayo ng Sacred True Dragon Gathering na ito at nakikipaglaban sa isang napakalaking kababalaghan sa isang draw, halatang kilala niya si Francis. Shubeng! Beng! Hindi nag-abalang sumagot si Francis at nagpaputok ng 2 araw sa isang kisap mata habang ito ay bumaril patungo sa mga ulap. Ang bagong luhaw bow ay nilikha ni Taigan Master at parehong ang bawat araw ay malapit sa middle tier spiritual grade. Pinagsamang nalampasan pa nila ang normal na middle tier spiritual grade item. Shush! Isang luhaw araw ang dumaan at isa pang figure ang nahulog. Ang cultivation ng henyo na ito ay umabot na sa True Mystic rank at matapos siyang tamaan ng araw ay namamanhid at nanlamig ang kanyang katawan habang siya ay nahulog, nawala ang 80 hanggang 70% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. How's this possible? Kanina lang ako lumipad dito. Ang True Mystic rank expert ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukang i-circulate ang kanyang Chi of True Spirit. Bago siya makarating sa lupa, narinig niya ang isang meow-meow, at isang silver gray na maliit na pusa ang lumitaw sa tabi niya na parang isang sorrow. Shua! Isang maitim na pilak na letigo ng dugo ang bumalot sa kanyang katawan at sinipsip ang kanyang dugo. Meow-meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa kanya na may masamang hangarin at sinubukang kunin ang kanyang True Dragon Token. Huwag mo nang isipin iyon. Ang henyong ito ay nasa True Mystic rank at galit na nagpalipat-lipat ng kanyang chi ng True Spirit, na lumilikha ng isang bugzo ng malakas na hangin. Isang paa ng pusa ang sumampal ng malakas sa kanyang mukha at naramdaman niya ang pag-ikot ng langit habang nasusunog ang kanyang mukha. Bago pa siya makapag-react, kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang True Dragon Token at ibinigay ito sa may-ari nito. Medyo mabait ang isang katulong. Pinapabilis ko.
Ang dragon blessing ni Francis ay naging mas maliwanag at mas maraming ginto ang lumabas. Ang isang katlo ng pilak na token ay naging ginto at isang malabong ginto at pilak na dragon ang tila bumalot sa kanya. Susunod. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay maaaring sa teorya, makita ang lahat ng bagay dito hanggat walang malaking bagay sa daan. Agad-agad. Ang pusa at tao ay tumalon sa paligid at gumamit ng iba't ibang paraan upang magnakaw ng isang True Dragon token pagkatapos ng isa pa ng madali. Ang tunog ng luohaw ay nangangahulugan ng pagkatalo ng isang tao. Sa spectating stand ang mga eksperto ng bawat paksayon ay may dilat na mata. Fuck! Sobrang bilis. Ang Francis na ito ay tila pamilyar sa tanawin at walang sinumang nagtatago ang makakataka sa kanyang mga mata. Dumaan ang figure ni Francis sa dimensyon at nahuli ang sinumang nakita niya. Ang mga maalamat na kasanayan sa archery at ang walang kapantay na paningin sa mata ay naging dahilan upang ang itim na kabayong ito ay naging isda sa tubig sa kapaligirang ito. Ang bilis ng kahusayan at bilis ay nagpaputok ng dila sa iba at ang mga soberano sa entablado ay natigilan at nabigla. Nakontrol na ng Francis na ito ang tanawin at maging ang buong sitwasyon. Isang liwanag ang kumislap sa tansong balat ng mga mata ng higanti habang mataimtim niyang sinabi. Bagaman malakas ang eye bloodline niya, hindi ba medyo exaggerated ang pagkontrol sa buong sitwasyon? Nagulat na sabi ng isang babaeng soberano. Kung bibigyan mo ng pansin, malalaman mo na kahit saan siya magpunta, makakatagpo siya ng isang henyo. Higit pa rito, pinananatili niya ang isang distansya kasama ang 5 napakahusay na kahanga-hanga at mga henyo ng unang baitang. Sa ganitong paraan masasabing ang kanyang pag-aani, ang pinakamataas. Ang paggamit ng bronze skin giant ng salitang harvesting, ay nagpatango sa ibang mga sovereigns. Lahat ng kalaban ni Francis ay mananakaw ng kanilang True Dragon token sa pinakamaikling panahon. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi kasing bagsik ng kay Shane. Siya ay palihim na umaatake o nakawin ang True Dragon token. Minsan hindi na kailangan ni Francis na talunin ang kalaban. Sa pakikipagtulungan sa maliit na pass ang magnanakaw, maaari nilang nakawin ang True Dragon token ng kalaban. Kailangan kong aminin na ang maliit na pusa ay lubos na nagpapataas ng kanyang kahusayan at ginagamit ang pinakamaliit na presyo upang makamit ang layunin. Ininspeksyon ng Mystic Sword Sovereign ang maliit na pass ang magnanakaw sa tabi ni Francis. Ang hudyat na galaw ng maliit na magnanakaw na pusa ay isang paa ng pusa na nag-iwan ng nasusunog na marka ng paa sa mukha ng kalaban. Kahit ang mga nasa True Mystic rank ay mahihilo kapag natama ng paa ng pusa. Parang ikaw na nasa lumalaking yugto ay lumago sa bawat aspeto. Tinapik ni Francis ang ulo ng maliit na magnanakaw na pusa bilang kasiyahan. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay kumain ng napakalaking halaga ng kanyang mga kayamanan at kalahati ng mga gantimpala mula sa Watermoon Treasury ay kinain ng pass ang ito. Siyempre, ang mga epekto ay halata din. Medyo tumaas ang lakas ng maliit na magnanakaw na pusa at kahit na maaaring hindi tumutugma sa True Mystic rank, maaari nitong dayin ang isang True Mystic rank o dalawa nang walang anumang problema. Hindi malinaw kay Francis ang kakayahan ng maliit na pass ang magnanakaw. Ang liksi ng maliit na magnanakaw na pusa ay kahanga-hanga, at ang pagiging lihim nito ay hindi kapanipaniwala. Kahit na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay minsan lamang itong nakikita. Bagamat katamtaman ang lakas ng pulse ng pusa nito, maaari nitong matarante kahit ang mga nasa True Mystic rank. Meow meow. Napangiti ang munting pass ang magnanakaw saka inilagay ang mga paa nito sa baywang at ikinuwag ang buntot nito. Pagkatapos ay gumawa ito ng mga aksyon na nagsasabing ito ay nag-iisa sa mundo at malinaw na nakikita ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Hahaha. Hindi napigilan ng mga manunood ang tumawa. Haha, medyo kawili-wili ang pass ang ito. Malamang na hindi simple ang kasaysayan nito. Ngumiti ang mga soberano sa entablado. Meow meow. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Francis at humarap sa transparent na liwanag. Ano? Nagbago ang mga ekspresyon ng siyam na soberano. Nakita kaya sila ng pass ang ito? Nagkatinginan ang mga soberano.
Kaya, makikita sila ng maliit na pos ang magnanakaw, ngunit upang maging walang galang sa isang soberano. Walang kamalay-malay na ang munting pos ang magnanakaw ay nakakuha ng maraming tagahanga, karamihan sa kanila ay mga babae. Maging ang mga babaeng soberano sa entablado ay tinitigan ng buong pagmamahal ang munting pos ang magnanakaw. Mahal ko ang pasang ito. Ipagpapalit ko ito sa bata mamaya. Sabi ng isang babaeng sovereign na nakasuot ng berde. Halata namang gusto niya ang munting pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay tiyak na may makapangyarihan at mahiwagang sinaunang linya ng dugo. Mukhang nakipagkasundo sa dugo ang bata. Green Moon Sovereign, pipilitin mo ba ang kalakalang ito? Ngumiti ang Mystic Sword Sovereign. Ang batang ito ay nagmula sa Iron Blood Religion at may sovereign sa likod niya na dating miyembro ng Sacred Alliance. Minsan ay nakipag-away siya sa akin laban sa Scarlet Moon Religion Patriarch at nagambag ng malaki para sa Sacred Alliance. Ang Bronze Skin Giant ay tila casual na nagsabi ngunit binabalaan siya na huwag pilitin ang kalakalan. Ipagpapalit ko siya ng maluwag sa loob. Kumpiyansa na sabi ng Green Moon Sovereign. Sa loob ng transparent na sukat ng liwanag. Lumipas ang oras at lumipas ang isa pang 2 araw. Habang nagpapatuloy ang labanan, bumababa ang bilang ng True Dragon Token. Ang mga nawalan ng kanilang True Dragon Token ay naging baliw at nag-counter-attack. Ang pagpatay, pagsasama-sama, pagnanakaw, bawat paraan ay ginamit. Sa ilalim ng sitwasyong ito ay nabuo ang mga koponan. Sa oras na ito, bumagal ang bilis ng pag-aani ni Francis. Ito ay dahil mas kaunti ang True Dragon Token sa paligid dahil ang ninakaw na True Dragon Token ay madudurog pagkatapos mawala ang lahat ng Dragon Blessing nito. Siyempre, mas mataas ang dami ng Dragon Blessing sa bawat True Dragon Token. Ang bawat True Dragon Token ay umabot man lang sa mahinang silver level at ang True Dragon Token ni Francis ay purong ginto na ngayon. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng gintong liwanag at ang kanyang Dragon Blessing ay hindi kapanipaniwala. Ang aking pagpapala ng dragon ay maihahambing sa mga pagpapala ng dragon na mayroon ng napakaraming kababalaghan sa unang pag-ikot ngunit pagkatapos na makapasok sa dimensyong ito ay tataas din ang kanilang mga pagpapala ng dragon. Sinuri ni Francis. Tinansya niya na ang kanyang Dragon Blessing ay nasa top 10 man lang at mas mababa lang sa 5 napakaraming prodigy. Ang sovereigns na nanunood sa transparent na liwanag ay natagpuan na mayroong 6 na malabong golden dragon blessing figure na lahat ay hindi bababa sa 1 yarda ang taas. Sa gitna nila Trevor at Shane ay halos 2 yarda. Ang dahilan kung bakit ito ay 6 at hindi 5 ay dahil ang isa sa kanila ay napakalapit sa 5 napakahusay na kababalaghan at ang pinagmulan nito ay si Francis. Sa 6 na golden dragon blessings, ang kay Francis ang pinakamahina. Sa itaas niya ay si Goddess Wendy dahil ang lahat ng iba pang prodigy ay nanalo sa lahat ng kanilang laban sa unang round at nakipag-draw siya kay Francis, natalo ang ika-5 bahagi ng kanyang Dragon Blessing. Sa loob ng transparent na sukat ng liwanag. 6 na Golden Dragon Blessings ang umungal, at maririnig ito mula sa malayo. Ang True Dragon Token ay isang kakaibang item na hindi maiimbak sa interspatial na mga item kung kaya't hindi maitago ng 5 napakahusay na prodigy at ni Francis ang kanilang aura. 6 Golden Dragon Blessings. May isa pang napakagandang kababalaghan ang lilito sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Hanggang ngayon, si Francis ang may pinakamataas na pagkakataon na maging ika-6 na napakahusay na kababalaghan at itulak ang panahon na ito sa tuktok. Ang mga manunood ay tuwang-tuwa at puno ng mga inaasahan. Bagamat nawalan sila ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering na ito ay naging mas kapana-panabik. Sa ngayon, mayroong mahigit 20 patay na mga henyo at 12-12 ng mga baldado na mga henyo. Mula dito makikita ang matinding kompetisyon. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang labanan at patuloy na lumilitaw ang mga pagkamatay at pinsala. Oo, kakaunti ang mga target. Lumipad si Francis sakay ng 3-flowered treasured lotus. Nakahanap siya ng maraming target, ngunit wala silang True Dragon Token o nakabuo ng isang malaking party, kaya nahihirapang atakehin sila. Tumakbo. Ito ay pagpapala ng gintong dragon.
Si Francis kaya na ito ay magiging isang bagong napakahusay na kababalaghan. Naabot na niya ang ika-6 sa mga tuntunin ng pagpapala ng dragon. Natagpuan ng mga henyo si Francis mula sa malayo at tumakas. Sa sandaling ito ay mayroong 6 na nagniningning na gininto ang ilaw at ang iba ay nakakaramdam ng malakas na pagpapala ng dragon mula sa 12 milya ang layo. Siya si Francis. Siya ang naging ika-6 na pinakamalakas na dragon blessing genius at halos nasa 5 overwhelming prodigies level. Naramdaman ni Topher ang pagbabasbas ng gintong dragon mula sa malayo at lahat ng mga henyo sa paligid ay nakakalat. Lumaban o Otres. Papunta si Topher sa direksyon ni Francis at nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. 363. Sa loob ng transparent na bula ng liwanag. Ang mga mata ni Topher ay kuminang at ang kanyang anyo ay hindi pa rin nawawala. Sa tabi niya ay may 2 pang henyo ng Heavenly Yuan clan. Ang isa sa kanila ay si Angelica at ang isa pa ay ang lalaking may dilaw na mukha na nirerango bilang numero 2 sa angkan. Kuya Francis. Pinagmasdan ni Angelica ang pagbabasbas ng gintong dragon ng may kagalakan at pag-aalala. Ang 3 henyo ng Heavenly Yuan clan ay pawang hindi bababa sa malabong ginto at ang kay Topher ay purong ginto ngunit hindi sapat na maliwanag upang lumitaw ang isang dragon. Brother Topher, anong gagawin natin? Ang dilaw na mukha ng lalaki ay sumikip ang puso. Masyadong malakas ang hakbang ni Francis sa Sacred True Dragon Gathering na ito at nakipaglaban siya sa napakaraming kababalaghan. Siya ay walang alinlangan na numero 1 itim na kabayo at walang nagtanong na siya ang nangungunang henyo sa ilalim ng 5 napakahusay na kababalaghan. Ngayon, halos kalabanan ng Dragon Blessing ni Francis ang 5 napakahusay na kababalaghan. Kung gusto niyang lumaban, lalaban tayo. Ang ekspresyon ni Topher ay solemn na at hindi gaanong casual gaya ng una niyang nakilala si Francis. Bumalik sa Northern Star Stand ang unang opinyon ni Topher kay Francis ay, so-so. At ngayon ay para siyang nahaharap sa isang malaking panganib. Napanood niya ang buong labanan ni na Francis at Goddess Wendy ng labanan ng 5 zone at nakita niya kung paano gumawa ng milagro si Francis. Nabigla siya at natulala sa oras na iyon. Kahit anong yabang at pagmamalaki niya, aminin niyang nakakatakot ang kalaban. Ang mga mata ng lalaking nakaharap na dilaw ay kumikislap habang sinabi niya, kung magkakasama tayong 3 ay tiyak na hindi tayo matatalo. Ang mga pagkakataon ay hindi malabong kung si Topher lamang laban kay Francis ngunit kung idagdag ito sa kanya at kay Angelica, iba ang resulta. Pagkatapos ng lahat, walang mga patakaran dito. Pinayagan ng teaming up o sneak attacks. Kayong dalawa ay hindi nakikialam anuman ang resulta. Huminga ng malalim si Topher at nag-order. Nakaramdam siya ng hiya sa iminungkahi ng kanyang junior martial brother. Bilang head disciple ng isa sa 10 great clans at ang alamat ng Northern Continent, paano makikipagtulungan si Topher para hamanin ang isang newbie? Si Francis ay nakatayo sa 3-flowered treasured lotus at papunta sa direksyon ni Topher at ng kumpanya habang ang kanyang god spiritual ay nagmamasid sa paligid. Habang magkalapit na ang 2 panig. Naging mabigat ang kapaligiran at ang mga henyong nanunood mula sa malayo ay pigil ang hininga. Ang mga manunood sa labas at ang mga soberano ay nanunood ng may interes. Si Francis ay mayroong God spiritual eye at halatang nakita niya si Topher at ang kasama, ngunit hindi siya umatras at nagpatuloy. Naging mas tensyonado ang kapaligiran at tumalon ang puso ni Angelica. Sasalakayin ba sila ni Kuya Francis? Ayon sa nakaraang karanasan, sa sandaling umatake si Francis, halos walang pagkakataon na mabaygo. Mukhang hindi maiiwasan ang labanang ito. Nagsimulang umikot ang Chi of True Spirit ni Topher, at ang kanyang mga aksyon ay konektado sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang hangin ay tila naglalaman ng sunod-sunod na bundok. Si Angelica at ang lalaking may dilaw na mukha ay umatras sa isang tiyak na distansya, hindi makakaabala sa labanan ni na Francis at Topher. Bago ito si Topher ay ang nangungunang henyo sa Hilagang Kontinente at maging sina Wu Heng, Hansel at mga kasama ay natalo sa kanya noon. Weng! Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikislap na may transparent na Asher lightning flame. Hindi na malabong Asher ang kulay.
Ang asul na apoy ng kidlat ay kumikinang at mukhang napakaganda ngunit naglalaman ng kritikal na panganib. Si Topher at ang kanyang mga kasama ay sumigaw sa kanilang mga puso. Ginamit ni Francis ang Lightning Fire God's Eye na ito pabalik sa labanan ng 5 zone at ang kapangyarihan nito ay maihahambing o mas nakakatakot pa kaysa sa mga kahalili ng 3 pangunahing pamilya ng mata. Maging si Goddess Wendy ay nag-ingat sa kasanayang ito. Dagdag pa, ang cultivation ni Francis ay nasa pinakamataas na true human rank at halatang tumaas ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes. Sa pagkakataong ito, parehong si Topher at ang lalaking dilaw na mukha ay natigilan. Naunawaan ng lahat na halos imposibleng iwasan ang husay ng mata ni Francis. Walang sino man sa True Spirit Realm ang makakaiwas dito. Bagamat ang taong dilaw na mukha ay may cultivation ng True Mystic Rank, pakiramdam niya ay parang nag-aapoy ang kanyang laman at isip. Si Topher ay tila kalmado sa labas ngunit walang kumpiyansa laban sa Lightning Fire God's Eye. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikislap na may transparent na Asher Lightning Flame. Sa oras na iyon, parehong tumalon si Topher at ang dilaw na mukha ng lalaki. Boom! Nagsimulang mag-apoy ang Lightning Flame God's Eye sa isang lawa na 2 milya ang layo at ang mapang wasak na kapangyarihan ay agad na sumangaw ang lahat ng tubig sa loob ng 1 yarda na radius. Isang sigaw ang nagmula sa lawa at isang lalaking multo ang mata ang bumagsak. Lalaking may multo. Siya iyon. Ang kahalili ng isa sa 3 mata na pamilya, ang pamilyang Wu. Napabulala si Topher at ang mga nanunood at nadama nilang maswerte. Nakita ng bawat isa na tinitigan ng multo ang katawan ng lalaki na nagninangas na may Asher na apoy at kumikidlat sa lahat ng dako. Ang kapangyarihan ng apoy ng kidlat ay maaaring umatake sa parehong pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Walang hiya na bastard, nililigawan ako. Sa wakas ay naglagay ng apoy ng kidlat ang mata ng multo, ngunit mapatla ang kanyang mukha. Matagal ka nang nagtatago sa lawa. Anong magandang intensyon ang mayroon ka? Malamig ang mukha ni Francis at tila may tagumpay sa pagkakahawak. Ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay nasugatan na ang ghost eye na lalaki sa pisikal at mental. Ang lalaking may multo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitiis niya ang pag-aapoy sa kanyang mental energy dimension. Ang isang transparent na Asher na apoy ay nag-aalab sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip at kumikidlat. Ang sakit na iyon ay 10 beses hanggang 100 beses kaysa pisikal na sakit. Kung hindi lang dahil may eye bloodline siya, baka nadurodge na siya. Ang pagkakita kay Francis na malapit sa lalaking may multo ay naging anino na nawala. Gayunpaman, gaano man siya tumakbo, hindi niya kayang lampasan ang God Spiritual Eye ni Francis. Ghost Eye Soul Burner. Ang lalaking may multo ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin habang ang isang madilim na apoy ay kumikinang sa kanyang mga mata. Ang madilim na kulay abong apoy ay agad na bumalot sa katawan ni Francis at ang malamig na aura na iyon ay nagpabagabag kay Francis. Isinuot ni Francis ang Heavenly Luo Mystic Cloak, ngunit hindi ito nasaktan. Pinaandar niya ang kanyang bloodline power at isang Ice Void figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Weng! Pinatay ng liwanag ng yelo at kidlat ang madilim na kulay abo na apoy na tila sumalubong sa tugma nito. Agad na pinatay ng yelo ang apoy at ang kidlat ay perpektong sumalungat sa kadiliman. Para sa antas ng enerhiya ng kaisipan, muling ipinalibot ni Francis ang kanyang Lightning Fire God's Eye at pinatay ang paso sa mental energy. Ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay higit na nalampasan ang lalaking may multo at nanatiling hindi nasaktan. Brat, ninakaw mo ang aking bloodline technique at ngayon ay binabayaran mo ang pasasalamat ng may paghihiganti. Napaungol ang lalaking may multo, nanginginig ang boses sa halatang takot. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay perpektong nalabanan ang lahat ng kanyang kakayahan kabilang ang kanyang bloodline power at stealth. Kinopya ng Lightning Fire God's Eye ang kanyang Ghost Eye Soul Burner ngunit madaling napigilan ng una ang huli. Ang mga kapangyarihan tulad ng kidlat at apoy ay isang malaking kontra para sa mga multo at sa masamang landas. Higit pa rito, mas malakas ang bloodline ni Francis. Eye of Eye Soul.
Ang kaliwang mata ni Francis ay naging isang nagyayelong lawa at ang kapangyarihan ng yelo ay nagpapahina sa enerhiya ng kaisipan ng kalaban. Tila nahulog sa isang kuweba ng yelo ang lalaking may multo. Nanginginig siya at sinisinok habang naglalakbay ang lamig at pinapawi ang kanyang iniisip. Dati kidlat at apoy, ngayon ay yelo. Kinuha ng lalaking may multo ang Dual Skies of Ice and Fire ni Francis at nasugatan ang kanyang isip. Matapos matamaan ng Eye of Ice Soul ay naging napakabagal ng kilos ng Ghost-Eyed Man. Ang mga aksyon ng mga tao ay kinokontrol ng mga pag-iisip at kapag ang mga pag-iisip ay naging frozen, ito ay hindi gaanong naiiba sa pagiging frozen. Tunay nga, karapat-dapat na maging isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Matapos matamaan ng dalawa sa aking mga kakayahan ay nasugatan lamang siya at wala sa sitwasyon sa buhay o kamatayan. Hindi maiwasan ni Francis na humanga. Ang Dual Skies of Ice and Fire ni Francis ay maaaring wakasan ang pinaka-normal na maagang yugto ng True Mystic rank. Kahit na ang Eye of Ice Soul ay hindi sumasabog, maaari itong tumagal ng mahabang panahon. Ang kaliwang mata ni Francis ay parang kristal na nakalock sa lalaking may multo at nagpatuloy sa pagsinok sa huli. Bumagal lahat ng kilos at ekspresyon niya. Meow-meow. Isang maliksi na maitim na pilak na letigo ang tila lumitaw mula sa kung saan at bumalot patungo sa lalaking may mata ng multo. Voila! Ang letigo ay humigpit sa paligid ng lalaking mukhang multo at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Ito ay isang malakas na dugo mula sa isa sa tatlong pamilya ng mata. Huwag kang manggahas na nakawin ang aking True Dragon Token. Ang mukha ng ghost-eyed na lalaki ay lumibot at ang kanyang madilim na kulay abo na mga mata ay kumikislap na may mga linya ng dugo, na tila gagamit siya ng isang mas malakas na pamamaraan ng lihim. Sinampal ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mukha gamit ang isang paa at agad niyang hindi alam kung saang direksyon patungo. Plop! Lumuhad sa lupa ang lalaking may mata ng multo at bago pa siya makapag-react ay nawala na ang paws ang nagnakaw sa kanyang True Dragon Token. Hindi masama. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Francis ng gintong True Dragon Token na kapantay ng kay Topher. Weng! Sa pagkakataong iyon ang kanyang gintong dragon ay agad na tumaas ng isang ikatlo. Sa loob ng bula ng transparent na liwanag, ang iba pang 5 gintong dragon ay tila may naramdaman at naglabas ng malalim na dagandong. Sa puntong ito, lahat ng mga henyo sa loob ng dimensyong ito ay nakakaramdam ng ika-6 na nakakatakot na pagpapala ng dragon. Kahit sino sa loob ng 100 milyang radius ay makikita ang gintong dragon gamit ang kanilang mata. Naabot na ng dragon blessing ni Francis ang 5 napakaraming prodigy. Maaari ba siyang maging ika-6 na napakahusay na kababalaghan ng henerasyong ito? Nagkagulo ang mga manunood. Kung magpapatuloy ito, tiyak na gagawin niya. Napanood ni Topher si Francis na tinalo ang ghost-eyed na lalaki at kinuha ang kanyang True Dragon Token mula simula hanggang matapos. Ang prosesong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat at isang mabigat na puso. Kailangang malaman ng isa na ang lalaking may mata ng multo ay kapareho niya mga eksperto sa unang baitang. Sa sandaling ito. Lumipad si Francis patungo kay Topher, ang kanyang asul na buhok ay nakasisilaw. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Topher at ng lalaking may dilaw na mukha at naisip ang tumakbo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.